dahil sa pabago-bago yung panahon guys, ito hindi natin maiwasan na matatamaan po yung ating mga alagang manok ng sipon. So yung mas dito sa aking mini farm, yung natamaan guys, yung mga month old na mga sisiw natin. Dahil sa mahal rin yung mga antibiotic na nabibili natin sa poultry supply, ito, gumawa nila ako ng organic at mahaba naman yung time ko rito ngayon dahil wala ngang pasok na klase. So makapagawa na ako ngayon ng DIY na painom sa ating mga alagang manok. Bali matagal ko na ito guys ginagawa kapag mahaba po yung time natin o mayroon akong time. Itong ginagawa ko sa mga alaga kong manok, hindi po ako nagbibigay ng mga synthetic na antibiotic, kundi ito mismo yung mga organic na nakukuha sa paligid na mayroong magandang epekto sa ating mga alagang manok. So dito nga pala guys, meron tayo ritong pinapakuloang mga dahon. Ang mga dahon nga pala rito guys na nakalagay rito sa loob ng kawa, ang dahon ng tanglad, okay? Dahon ng malunggay. Tapos nilagay ko rin yung bunga ng malunggay rito. Yan. Tapos ito yung parang ito, nakalimutan ko yung tawag rito ng dahon na ito. Yan. So pinagalo ko po silang tatlo rito. At meron pala ditong dahon ng sili at saka bunga ng sili na aking nilagay rito sa may kawa banda. Yan. Okay? So ito guys yung ginagawa ko bilang alternative na painom bilang panglaban sa sipon, pisik at halak na ating alagang mga manok. Since ngayon dito sa aking farm guys, sa aking mini farm, na yung mga manok na labis na tinamaan ngayon ng sipon is yung mga month old at mga sisiw nating mga manok. Marami na rin ako naibigay sa kanila ng antibiotic na binibili sa poultry supply, pero ganun pa rin guys yung resulta, hindi pa rin nawawala yung kanilang sipon. Kasi busy din akong tao, hindi ko nabigyan or nagkaroon ng ganito na DIY na organic para sa ating bilang antibiotic sa kanilang mga sakit katulad ng sipon, halak at pisik. Ngayon, nagkaroon ako ng mahabang oras, so gumawa ko nito ng ganito. Okay? So matagal ko na pala ito guys na ginagawa sa aking pagmamanok, yung ganitong gawain kapag mayroon po akong time sa paggawa nito. Okay? So ngayon, papakulo lang tayo nito mga 1 oras or 30 minutes, okay na din yun, depende sa apoy. Tapos kukunin po natin itong laman ng nito sa loob, yung tubig isasala po natin. Tapos yung dahon na ito guys, pwede rin natin ito ibigay sa mga alagang manok bilang patuka. Tapos yung tubig nito guys, ibibigay natin bilang patubig sa ating mga alagang manok. Okay? Dahil sa nagmamahalan po mga antibiotic, maganda po ito bilang alternative sa ating mga alagang manok. Okay? So habang hinihintay po natin itong maluto or makuha yung katas ng ating mga dahon-dahon guys, tingnan muna natin yung mga manok natin na tinamaan ng sipon. So ito nga pala guys, ating manok rito. Iba dito, tinamaan ng mga sipon. Ito po yung mga sisiw natin rito na month old. Sussex po yan na manok at saka BPR. Yan po. Yan. So yun, meron yung mga manok rito na tinamaan guys, katulad niya, namumulay pa yung mata. Yan. So meron yung sipon at yung iba naman wala. So ilan lang yun, pero yung ginawa natin DIY na yun guys, makakatulong sa kanila yun para hindi po lumala yung sipon ng ating mga alagang manok rito. Okay, so nandito din guys yung isa pang grupo ng mga manok. So dito guys, ito yung Brahma natin. Ito yung Brahma natin guys, tinamaan din na ng sipon. Okay? So kompleto din yung bakuna na nabigay rito, pero hindi talaga maiwasan kapag tatamaan ng sipon. Okay? So yun po, yung isang piraso lang dito ng Brahma yung tinamaan guys. Tapos yan, meron tayong black meat at saka BPR. Tapos dito sa kabila guys, dito rin meron din itong tinamaan ng sipon. So dito guys, dito yung ating mga BPR dito, yan po, yan, meron po dyan iba may sipon, pero di na natin kailangan pang gawing malala o maging malala pa, kaya yung ginagawa natin, ginagawa na agad natin ng paraan. Okay, tapos mga month old po yan guys. Tapos rito yung mga weeks old na ating mga
nilaga ang mga sisiw. Ito po siya. Ito po yung mga week old na mga sisiw natin dito. Yan po. So iba dyan merong sipon. Tinanggalan ko muna ng tubig para mamaya kapag okay na yung ating ginawang DIY na organic para sa mga gamot para sa kanila, yun yung bibigay natin. Okay? So yun po. Ang almost dito sa ating mini farm, yung tinamaan lang is yung mga week old tsaka month old na sisiw. Pero yung mga breeder type na malalaki guys, walang masyadong sipon. Okay? So yun. Dito guys, check din natin yung mga breeder natin rito na black meat at saka Americana guys. Para makita nyo na lahat-lahat yung ating nalagaan dito mga manok. Okay? So dito sa mga breeder natin, wala naman masyadong merong sipon. Yan, at malalakas po at masisigla kasi maganda dito yung part na kulungan. Hindi rin masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit. So maganda talaga guys. Ito po yung kanatin. Manok. Okay. Dito rin yung sa ilalim, yung mga Amerikano natin dito ng mga manok. Ito po yung mayroong bigote sa ano. Yan, sa kanyang muka. Yan po. Okay. So nangitlog po yan guys na parang blue na parang green. Okay. Tapos dito iba nating mga manok na malalaki na rin. Yan, mga black meat din guys. Yan. So yan po lahat-lahat ating mga manok guys dito ninalagaan na kung saan priority natin na magamot silang lahat-lahat. Kasi guys kapag nagkasakit lahat-lahat at hindi natin agapan, mas magastos po yun. At saka sayang po yung oras at panahon sa pagpakain sa kanila, pag-alaga sa kanila at lahat-lahat ng ganyan guys. Okay? So yun guys, kumulo na rin yung ating ito, pinapakulo ang mga dahon. So haluin lang natin guys para maganda po yung mixture ng mga katas ng dahon na ito. Okay? Yan. So hintayin ko lang guys ng mga ilang minuto. Tapos tatanggalin ko na ito yung mga pinakuluan natin. Tapos yun na yung guys yung gagawin kong patubig sa aking alagang mga manok. So yun lang guys ating content sa ating vlog. And thank you guys for watching. Pero bago ito ibigay sa ating mga alagang manok, siguraduhin po nating malamig na po siya. Huwag po nating ibigay ng mainit pa. Okay? Thank you guys for watching.